So, what else mga kapiksi? Dito guys, nakikita natin na maaari may travel na maganap, no? Maaari may travel, maaari may umalis. Parang having fun ito mga kapiksi, no? For some of you, parang you will have fun with your family and friends ngayong December, no? Baka maaari kayo magkaroon ng bakasyon for travel mga kapiksi. And ito naman guys, parang merong itong stress na to, parang ito pa rin yung stress na pinanggagalingan nyo kanina, no? Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran mga kapiksi para ngayong December. Actually, dalawa yung No Moon natin sa December, no? December 1 at saka December 31 mga kapiksi. So, ang reading na to guys ay para sa period na yan. And by the way mga kapiksi nyo, yung ating mga 2025 kapalaran ay naka-upload na sa ating YouTube channel, no, para sa bawat zodiac signs. If in case hindi nyo pa napapanood, punta lang kayo sa homepage natin guys, hanapin nyo lang yung video para sa zodiac sign nyo. So mag-start tayo dito guys. Ito yung ating moon message para sa inyo: a personal issue reaches resolution. So napakagandang mensahe na ito na yung mga issues nyo sa buhay, mga problema, challenge, pagsubok mga kapiksi is malapit ng masolusyonan guys. Okay, wala naman permanente sa mundo, and yung mga problema naman guys is bahagi talaga yan ng buhay natin. They come and go mga kapiksi. Okay, and for some of you, this is a very nice message kasi nasusolusyonan nyo na yan. Dadating na yung mga solusyon dyan. So, antay-antay lang kayo. Syempre, laki pa nyo ng pagdadasal, di ba? Pagdadasal, and then yung inyong pagkilos, and of course, yung pagkakaroon ng positibong mental diet, mga kapiksing. Okay? Huwag mawala ng pag-asa. Huwag panghinaan ng loob, guys. Attune to the moon, it may be best to move towards what you want in a sideways manner. So, ibig sabihin guys, focus lang tayo dun sa mga goals natin and dun sa mga gusto natin mangyari dun sa buhay ng dahan-dahan, mga kapiksi. Okay? Dahan-dahan lang, small pero consistent na efforts mga kapiksi. Kasi minsan, may mga times na masyado tayo nagmamadali. May mga times na masyado tayong atat, no? Without realizing na dun at dun din naman tayo pupunta, no? It's also the same with small and consistent effort, di ba? As long as wala kang sinasayang sa bawat araw, as long as na yung focus ng attention mo is dun pa rin sa desire mo, dun pa rin sa gusto mo, makakarating ka din dyan sa finish line. Minsan kasi, kapag masyado tayo nagmamadali at hindi tayo nakakita ng resulta, nagkukos pa siya ng resistance. Ibig sabihin, nagdadagdag pa siya ng balakid kasi naninega tayo. Pero pagka alam mo na, okay, dadating din yan, lalampasan ko rin yan, makakarating din ako doon, di ba? Stable, consistent effort, mas magaan yung pag-focus ng energy, and mas madali ka rin, in a way, madali mo ring maabot yung mga resulta na gusto mo. Okay? Additional meanings for this card: meditate to soothe heightened emotions. Kung kayo ay masyadong nababagabag, masyadong naninega, masyadong nag-overthink mga kapiksi, you are being advised na mag-meditate para bumaba yung momentum of thoughts nyo, kumalma yung isip nyo guys. And kapag kalmado yung isip, mas maliwanag yung isip din. Okay? Meron tayong Tagalog guided meditation guys, hanapin nyo lang sa homepage, no? Nandun lang yan. Don't be clingy. Yan, wag masyadong clingy, no? Wag masyadong atat na atat. Stop sulking, wag masyadong mareklamo. Kalaban nyo yan guys, yung pagiging mareklamo. Bakit wala ba? Bakit ang tagal? Bakit ganito? Bakit ang ganyan? No? So, wag ganun guys, kasi it vibrates or it amplifies negative energy. It releases negative energy. So, nagiging balakad siya mga kapiksi. And for some of you guys, have you had enough family time lately? No?
Kung wala kayong masyadong time sa pamilya nyo, now is the best time. Guys, na alam nyo yun, pay attention to your family and connect with them, guys. Okay? Alright, so comment down below, Capricorn, if feeling nyo para sa inyo yung message na yan. Tingnan natin yung ganap, guys, sa inyo ngayong 2025, ngayong new moon season, December 1 to December 31. So, isang buong buwan. Shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong promo ngayong November, no, ilang araw na lang natitira, magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30, guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, mga kapigsi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo, guys. 20% discount naman yan until November 30, mga kapigsi, kaya mag-avail na kayo, guys. So, Capricorn, guys, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Ito yung ating moon energy, mga kapigsi. Ito, this is both negative and positive, pero medyo malakas yung hatak ng negative energy, mga kapigsi. Kasi for some of you, medyo nagkakaroon kayo ng problema sa pera or sa trabaho. Not necessarily na may problema kayo sa pera, pero yung source of income nyo. So, parang yung iba sa inyo nagkakaroon kayo ng problema sa trabaho wherein yung iba pwedeng pinagmamalupitan kayo. Baka nakaka-experience kayo ng pambubuli sa workplace nyo. So, let's say for example, baka yung mga boss nyo, yung mga amo nyo, pinaghihigpitan kayo o kaya naman yung mga colleagues nyo, kasamahan nyo sa trabaho, ganyan. Parang nabibiktima kayo ng ng pambubuli, ganyan, mga kapigsi. So, yung iba medyo nakakaramdam ng konting stress sa workplace nila, mga kapigsi. Tapos parang sasabog yung dibdib ng iba sa inyo. Parang naiipon, no? Parang naiipon yung galit, ganyan. So, wag nyong personalin, mga kapigsi, no? Ibig sabihin, kung wala naman kayong choice kundi magstay sa work, kasi minsan may kontrata tayo, di ba? Especially mga OFW, talagang may mga kontrata yung mga yan. Hindi sila basta-basta pwedeng lumipat ng employer. Pero there are some cases na pwede naman tayong umalis, di ba? So, kung wala kayong choice at hindi kayo makaalis sa trabaho, wag niyong personalin, mga kapigsi, no? Isipin niyo na lang, trabaho lang to, I'm here to work, hindi para makipag chenes sa mga kasamahan ko. So, focus on your work, mga kapigsi, and it's not about you, no? Huwag niyong isipin na tungkol sa inyo yan. Meron tayong subliminal, guys, para makasurvive kayo, okay? Meron tayong subliminal para pampawala ng boss. Ay, sorry. Pampabait ng boss and mga kasamahan sa trabaho. So, yun. Super effective nun, guys, kasi ang dami nang nagko-comment doon, talagang bumabait yung mga amo nila. So, if in case resonate kayo, guys, pwede nyo pakinggan yun para makatulong sa inyo, mga kapigsi. And dito, nakikita rin natin na meron kayong mga pinag-iisipan na desisyon, no, pagdating sa kaperahan pa rin, mga kapigsi. So, parang yung iba nga, sabi ko, pwedeng iniisip nyo kasing lumipat, di ba? Kasi nga medyo na-stress kayo. Pero yung iba, parang hindi pa sapat yung ipon nyo. Kasi syempre, pag lilipat tayo ng trabaho, wala na naman tayo sweldo, di ba? So, mag-ipon muna kung gusto nyo talagang lumipat, di ba? Mag-ipon, make sure na you have enough, no, savings to cover your expenses para sa mga susunod na buwan or taon, ganyan. Bago kayo lumipat, mag-ingat kayo, guys, kasi parang hindi biro din yung sinusuong nyo, no? So, mag-ingat sa pagdedesisyon, timbangan nyo muna yung mga pros and cons, mga kapigsi.
And ito naman yung nakikita natin for some of you pagdating sa relationship, guys. Parang nakaka-recover yung relationship nyo sa love, mga kapiksi, romantic love, no? Kasi yung iba sa inyo parang baka nagkaroon kayo ng mga away or nagtampuhan ng iyong partner or specific person, and nakikita natin dito na maaari kayong magka-reconcile and maaaring ma-rekindle, maka-recover. Kasi di ba minsan may mga relationship na hindi na nasusolve kahit na mag-usap, talagang nawawala, no? Pero eto guys, makaka-recover yung relationship nyo, mga kapiks. Ibig sabihin, pwede pang magdugtungan kapag kayo ay nagkabati ng iyong person. So, maaari manghingi ng sorry itong person mo sa'yo and maging maayos ulit kayo. Meron tayong mga relationship subliminal, guys, no? Pampabati, pampabalik, ano pa ba? Yung para sa reconciliation, pampakonsensya, yan, pampamahal, yan, para ma-reconcile yung relationship nyo, mga kapiksi, magkaayos ulit kayo ng iyong person. Okay? So, what else, mga kapiksi? Dito, guys, nakikita natin na maaari may travel na maganap, no? Maaari may travel, maaari may umalis. Parang having fun ito, mga kapiksi, no? For some of you, parang you will have fun with your family and friends ngayong December, no? Baka maaari kayo magkaroon ng bakasyon for travel, mga kapiksi. And ito naman, guys, parang merong itong stress na to, parang ito pa rin yung stress na pinanggagalingan nyo kanina, no? Sa workplace pa rin, sa trabaho pa rin ito, mga kapiksi, no? Or kung ano man yung gumugulo sa isip mo, guys. Pero kailangan mo lang kumbaga stop overthinking, no? And focus on yourself, guys. Kailangan mo i-save yung sarili mo. Parang you need to help yourself, you need to save yourself. So stop overthinking, mga kapiksi, kasi pag nag-overthink kayo, guys, parang maaring lalong lumala yung inyong relationship or yung inyong situation, mga kapiksi. And for some of you, guys, maaari may mag-reconnect sa inyo. Mag-reconnect, no? Ibig sabihin may kukontak ulit sa inyo. Parang matagal mo nang hindi nakikita, hindi mo nakakasama, and maaari itong mag-reconnect sa'yo. Baka biglang mag-chat sa'yo, ganyan. Pwedeng hinanap ka sa social media, pwedeng kaibigan, kamag-anak, pero merong magre-reconnect sa'yo ngayong December. Babatiin ka ng Merry Christmas. Baka mga inaanak niya na tinaguan niya. Alright? Okay. So, comment down below, Capricorn, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, guys. And, eto, guys, yung i-mind nyo dito sa, ito, ang maganda kasi na nakita natin is yung sa recovery ng inyong relationship, reconciliation, at saka itong mga travel para sa inyo. So, yan, i-mind mo yan, guys, sa comment section, at saka itong reconnection. Okay? So, comment down below, Capricorn, if naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.